pump ko na. Hello guys, samahan nyo kaming mag-day tour sa Sual, Pangasinan. Eto na at nandito na ako sa aking barkada at hinihintay na lang si Doc. Nagluto pala ako ng baon na kanin at may mangga tayo. Ako pala yung driver for today kasi hilig ko talagang nagdadrive kahit saan. Ang gaan-gaan kasi ng pakiramdam ko kapag ako ang nagdadrive at para sa akin nakakawala ito ng stress. Eto na nga at nasa Lingayen na kami. Dito nga ay napakarami ng fish pond na main source of income ng taga dito. Ilang minuto nga lang ang nakalipas at nakarating na kami sa Sual, Pangasinan. Wala pala kaming baon na ulam kaya huminto muna kami dito sa karinderya. So ayun na nga, ito ang bungad sa papasok papuntang Bagbag Beach. At take note mga idol, medyo mahaba ang daan dito at tiis-tiis lang kayo sa lubak-lubak. Taas baba pa ang daan dito at makitid. Pero worth it naman ang pupuntahan. Ilang minuto na nga at nakarating na kami sa Bagbag Beach na sinasabi nilang Little Batanes of the North. Pagbaba namin, bumungad itong ginagawang mga hotel. Magiging maganda ito kapag natapos. Pagdating nyo nga dito, ay maglalakad pa kayo ng ilang minuto para mapuntahan ang Little Batanes. Napakaganda din dito at malinaw ang tubig. Hindi na pala ako nakapag-video dito kasi may bit-bit ako. Ito pala ang sinasabi nilang Little Batanes. Bali, kailangan mong mag-hiking papunta sa tuktok para naman ma-feel ang Little Batanes. Yun nga lang mga idol, pinawalan na ang mga turistang pumunta sa Little Batanes kasi may nadisgrasya na daw doon. Samahan nyo nga kaming mag-prepare ng aming kakainin kasi gutom na kami. Iba talaga ang pakiramdam kapag nakakapasyal ka sa baybayin, mas lalo na kapag maganda ito. Sobrang nakaka-relax at nakakawala ng stress. After nga namin kumain ay napagpasya naming pumunta sa dulo at naglakad-lakad. Sa pagpunta nyo nga dito mga idol, expect nyo nang mabato ito. Eto, pagpunta pala namin, saktong madaming seaweeds at hindi ko rin alam kung nawawala ito sa mga ibang buwan. Sa paglalakad-lakad ko nga ay nakakita ako ng sea cucumber. Sabi ng madami, masarap daw itong kainin, pero hindi ko lang alam yan ha. Pagdating nga namin dito sa dulo ay umakyat nga kami sa mga bato, kunwari nagpo-pose-pose. Medyo mag-ingat nga pala kayo dito kasi matatalim ang bato. Pagbalik nga namin sa cottage ay gusto ko nang mag-swimming. Napakalamig nga ng tubig at mabato talaga. Kung nagbabalak kayo magdagat at gusto nyo yung private lang at hindi masyadong matao, dito na ang suggestion ko. Bali 500 pesos nga pala ang isang cottage dyan. Pagkatapos ko ang maligo ay tinignan ko na kung saan ako magbabanlaw. Habang naglalakad nga ako, may nakita akong kakaiba. At eto na yon. Imagine ninyo, habang nagje-jebs ka, tanaw na tanaw mo pa rin ang dagat. Hanep yan. Nakakita nga ako dito ng gripo. At grabe mga idol, dito talaga nahasa ang pasensya ko. Sanay naman ako gumamit ng gripo. Pero grabe, pinagod at pinaasa lang ako. Yun pala, hindi gumagana. Hanep yan. Etong si kuya, hindi pa ako sinabihan agad. Ang banlawan pala ay dun pa pala sa parking lot. Eto na nga at naghahanda na kaming umuwi. Ipapakita ko sa inyo kung saan kami naglakad. Worth it naman ang biyahe namin at hindi kami binigo ng beach. At dito na nagtatapos. Samahan niyo ako sa mga susunod naming trip. Peace out guys!